ang bagong DWIZ 882, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Proud member of ALC Group of Companies. Isang pagpupugay, pasasalamat at pagsisikap ang pangako na aming bibitiwan sa lahat ng aming natanggap na pagpapala. Pagpupugay sa lahat ng nagbigay ng pagkilala sa Aliw Broadcasting Corporation mula sa Philippine Outstanding Brand of the Year, Philippine Finest Business Awards and Outstanding Achievement, Asia Pacific Luminaire Awards, Southeast Asian Premier Business and Achiever Award. Sa aming mga natanggap, 4-time Best AM Station Awardee, DWIZ 882, 4-time Best Radio Newscaster Awardee, Dennis Antenor Jr., 3-time Best FM Station Awardee, Home Radio 97.9, 2-time Most Promising TV Station Awardee, Aliw Channel 23, at Best Public Service Radio Host Awardee, Bragi Braganza. Pangakong itutuloy ang pagbibigay ng tamang balita at tamang paglilingkod at isang malaking pasasalamat sa tiwalang naibigay sa amin. Pakaasahan yung gagawin naming malaking inspirasyon ito para ipagpatuloy ang maglingkod sa lahat ng Pilipino. Latest, pinakabago at tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Pilipinas, narito na ang tamang balita sa oras na ito. Nagtalaga na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng bagong chairperson ng National Commission on Indigenous Peoples. Ito ay sa katauhan ni Marie Grace Tindaan Pascua. Batay sa appointment paper na may petsang Mayo 22, ipinagkakatiwala ni Pangulong Marcos kay Pascua ang nasabing posisyon. Papalitan ni Pascua bilang NCIP Chief si Jennifer P. Alas. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang tamang balita sa oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News digital channels. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Ako po si John Reese Galata, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras-oras nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Usapang Senado, mga issue sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Pakinggan natin si Cely Ortega Bueno. Ang bilis, kailan lang nag-start ang kampanya? Ngayon tapos na ho yung eleksyon. Kumusta? Kayo ba'y kontento sa naging resulta ng halalan sa national hanggang local position? Nanalo ba yung mga ibinoto ninyo? Pero ang sabi nga ng iba, congratulations sa COMELEC dahil naging generally peaceful and orderly itong midterm elections. Pero sabi nyo ba, ano nangyari? Bakit yung sa mga survey ay hindi naman sila yung lumabas sa ito na kasi yung totoong survey, yung resulta nitong halalan. Papatunay ho yan na huwag tayong magre-rely, huwag tayong aasa sa mga survey dahil hindi natin hawak ang isipan ng ating mga kababayan ng mga boboto. Ang sabi nga ng isang opisyal ng isang survey firm, ang susunod nila itatanong kailan kayo nagdesisyon at anong mga pinagbasehan ninyo ng inyong desisyon sa inyong ibinoto. At ang sabi din ng iba, baka dahil bangayan ng bangayan ang kampo na administrasyon at Duterte group,
baka yung iba na undecided dahil nainis, may ibang nag-benefit. Kaya may mga ilang kandidato na wala sa survey ang biglang pumasok at nakasama sa top 5. At mabilis dahil ngayon po ay proclamation na ng nanalo sa pagkasenador, yung 12 nanalo sa pagkasenador na nangunguna at nakakuha na mahigit 26 million votes ay itong si Senator Bongo. At ang pumapangalawa ba, ito hindi marami din nagulat dahil naging pangalawa sa ranking final official results ay itong nagbabalik sa Senado na si Senator Bam Aquino. So ang tanong ba, paano may di-describe ito magiging bagong composition ng Senate pagpasok ng 20th Congress? Ano kaya yung magkakaroon ba ng pagbabago sa liderato ng Senado? Sino na yung magiging admin senators o magiging miyembro na majority black at ng minority black o maaari bang magkaroon pa ng isang black? Kasi kung ikiklaim ho ng grupo ni na Senator Bato na sila ngayon ay opposition, ay ang sabihin naman nila Senator Riz Ontiveros, kami po yung genuine, kami yung tunay na opposition. At kung yung tunay na opposition, ang magiging miyembro niyan ay syempre yung mga pumasok na kandidato ng Liberal Party na Senator Kiko Pangilinan at ito nga si Senator Bam Aquino. Anyway, mamaya magkakaroon tayo ng mga Sitner report mula dyan sa Manila Hotel kung saan gagawin ang proclamation ng nanalong 12 senador. Pero pakitry na nga si Senator Tito Soto kung available na siya. Try lang daw kung available siya, kung makakaya niya na magpa-interview dahil syempre baka papunta na sila ngayon sa Manila Hotel. So tingnan natin kung makaya ba nating makapanayam siya kahit na ilang minuto dahil may mga, syempre, napakatagal na niya sa politika at sabi nga niya, historical yung ginawa ng mga bumoto sa kanya dahil siya lang ang natatanging senador na 5 beses na hong naileka sa pagka-senador. At sabi nga, may ilan ang kumakausap sa kanya ng mga kasamahan na gusto siyang gawing Senate President. So kung sakali, mananatili bang kapareho yung kanyang leadership style o may mga pagbabago siyang gagawin sa kanyang estilo ng pamumuno sa mataas na kapulungan ng Kongreso? And aside from that, ako may mga nag-message na ho sa akin dahil di ba naipangako ni Senator Soto noong kampanya na yung kanyang sahod bilang senador ay ilalaan niya sa pagbibigay ng scholarship. So may mga nagtatanong na paano daw mag-apply. So yan, itanong natin para mabigyan natin ng tugon yung inquiry ng ilan nating mga kababayan na may mga gusto sila na i-apply ng mga kamag-anak, kakilala para maging scholar ni Senator Tito Soto. So ang ilan sa mga nagbabalik na senador na pasok ho dito nga sa Magic 12, una na itong Senator Tito Soto, Senator Panfilo Lacson, and then ito hong si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan, Senator Kiko Pangilinan, na na-interview natin siya noong last Saturday, 2 days before the election. At ang mga bagito dito, mga bagong papasok, mga neophyte senator, kasama na ho itong si Erwin Tulfo, and then si dating party list representative, ngayon ay senador na, Senator Marcoleta. Sino pa ba? Mga nabalik ko sa mga re-electionists, Senator Pia Cayetano Bongo, Bato de la Rosa, Adlito Lapid. Sino pa ba? Ang bigo na makapasok ay itong si Senator Francis Tolentino at si Senator Ramon Bong Revilla Jr. Kaya mangyayari sa 2028 senatorial elections, maglalaban ba sila? Magkakalaban-laban ba sila? Anyway, may mga nagsasabi na, naku, magiging composition ngayon ng Senate, may dalawang, ilan yung mga magkapatid? Magkapatid na Rafi and Erwin Tulfo, magkapatid na Pia and Alan Cayetano, and then half-brothers na sina Senator Jingo Estrada and J.V. Ejercito, and then magkapatid na Mark Villar and Camille Villar. So, sabi nga, may nakita tayong
article, ang sabi, it is a family affair for pairs of siblings to serve in new Senate. Kaya may mga nagpapanukala na dapat sa Senate ipagbawal yung mga magkakapilyido. Ang tanong, kung magpapasa ng ganung batas na magbabawal sa political dynasties, ipagbabawal yung mga magkakamag-anak o magkakapareho ng apelyido, makakalusot kaya yon, considering na dito nga ho sa Senate ay ilan yung mga magkakapatid? 4. Ito nga, Erwin Tulfo, Raffy Tulfo, Pia and Alan Peter Cayetano, Camille and Mark Villar, and si Senator JB and Jinggoy Estrada. Ito nga, ang magbabalik kasi ang session sa June 2, so syempre automatic na si Senator Chis Escudero, siya pa rin naman po yung Senate President. Pero kung may mag-a-aspire, mag-challenge sa kanya at makakuha ito ng kinakailangang boto, dun po nakasalalay kung siya ba ay mananatili o mapapalitan sa pagiging Senate President. Kasi ang pagiging Senate President, usapin niya ng numero. Kung makakuha ka ng 13 or more than 13 senators na sumusuporta sa iyo, pipirma sa resolution na naghahayag ng suporta, walang magagawa yung nakaupong senador kung hindi bumaba siya at mag-give way sa sinumang senador na makakakuha ng sapat na bilang para maluklok bilang leader ng Senado. Pero sabi nga ng iba, maganda rin naman na Senate President Chis Escudero ang manatiling Senate President dahil magkakaroon nga ng impeachment trial, so maganda na isang abogado ang maluklok o siyang maging presiding officer. Siya yung maging presiding officer ng impeachment court. So yan, mamaya antabayanan ho natin at magkakaroon ng special coverage tayo para nga doon sa ngayong proclamation ng nanalo na 12 senador at ito na po yung mga papasok pagdating ho ng 20th Congress. Kasi matatapos na ho ang 19th Congress hanggang mag-adjourn sila. 2 weeks lang yung session So, balik sila ng 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 hanggang June 13 lang. And then June 14, adjourn na sila at ang balik na ho nila yung pagbubukas ng 20th session kung saan dyan na ho papasok yung mga nanalo na 12 senador sa nakalipas na halalan. At yan usually na during the break mula sa kakaroon ng break. Ayan, okay na? Ayan, mapalad ho tayo dahil atin ho makakapaniyam ang nagbabalik ho sa Senado. Dati ho siyang Senate President. Ating tinutukoy si Senator Vicente Soto III, si Tito Sen. Hi sir, magandang hapon po. Magandang hapon, Shelly. Sino kasama mo? Sir, solo ko lang usapang Senado. Kanina si Raul doon sa 12 Newscast. Wala si Raul. Sige. Sir, una muna, Okay. naka-ready ka na ba sa mangyayaring proclamation mamayang alas 3 ng hapon? Yes. So, on the way na ako So, malapit na kami. sinong kasama mo sa iyong pamilya? Si Helen, kasama ko. At saka yung mga anak ko pupunta susunod yata. Sir, considering na kayo ipoproklama na itong nanalong 12 senador, paano mo i-describe ang magiging bagong composition ng Senado sa 20th Congress? Well, it's a good mix. Maganda naman dahil iba-iba mga iba-iba mga advocacy, iba-iba mga pinanggalingan, iba-iba partido. Maganda siguro to. Magiging exciting ba, sir? Itong parang mga discussion sa mga issue? Well, I'll make sure na maging exciting. Alam mo naman kung paano tayo mag-handle ng So sir, let's say ikaw yung uling maging Senate President. Sa tingin nyo ba, bukod sa administration senator, magkakaroon kayo ng dalawang klase ng opposition? Kasi ang sabi nga, di ba, parang sinasabi ng kampo ni Senator Bato de la Rosa, sila yung opposition, pero syempre, sabihin naman ng kampo ni na Senator Rizon Tivero, sila yung genuine opposition. Ano yung nakikita nyo? Pwede bang magkaroon ng tatlong grupo sa Senado?
ako, tingin ko medyo inaccurate yung pananaw nila. Kasi ang ibig sabihin ng opposition siguro to the administration. O merong isang grupong opposition. Opo. Merong isa pang grupong opposition din to the administration. Sa Senado, there's no such thing. It's either a majority or minority. Dalawa lang. So, minority ka ba o majority ka ba? Because nga, the Senate should always be independent. So, hindi pa pwedeng sabihin na yung majority ng Senado ay pro-administration. Kung ako leader, kung ako leader, pro-people. Oh, hindi pwedeng pro-administration. O nga, ba't ganun nga? Hindi. Sabihin, administration senator pag nasa majority ka. Mali pala yun. Hindi rin. Ilang beses na nangyari sa amin yan na mga hindi naman kasama ng administrasyon ay kasama sa majority. Pero Tito Sen, totoo ba na may nangyari na mas marami yung nasa opposition kaysa sa nasa majority or nasa administration, black? Minsan daw nangyari yata yun, no? Noong 9th Congress, you can say that. Panahon ni GMA. Kasi, like for example, kami nung araw 16 kaming LDP. Si Fidel Ramos ano naman yun lakas. Ang kapartido ni Fidel Ramos sa 9th Congress, sa Senado noon, ay si Nina Rasul at saka si Leti Shahani lang. Pagkatapos, lumipat sa kanila si Gingona. Pero 15 kaming natirang 15 kaming natirang LDP. Tapos yung NPC, si Maceda, Toring Tolentino, Nikki, Tatad, and I think silang apat, and then si Bobby Tanyada was from LP. Pero yung opposition, bale kung tawagin nila, yung NPC, at saka yung LDP, kami yung majority. Pero pagka ganun, sir, challenge ba yun sa administration? Parang magiging mahirap ba ang magpasa ng batas kapag mas marami ang nasa opposition? Ay, hindi rin. Hindi. Kasi hindi porke nasa opposition, kontra na kagad sa mga legislative agenda ng gobyerno. Kasi pagka ganun, kitang-kita ka ng taong bayan, obstructionist ka lang pala. Hindi naman yung for the good of the people, ayaw mo. Kaya nga, hindi ganun yun. Negative kapag naging obstructionist. Kaya kanina sabi ni Senator Bato de la Rosa, kasi di ba may panawagan Senator Bongbong Marcos na mag-move on na, magtulong-tulong na naharapin itong mga challenges na kinakaharap ng bansa. Sabi niya, handa naman kaming tumulong, hindi naman sila magiging obstructionist, pero tututol sila kung meron lang sila nakikita na pag-abuso ng administrasyon. Yun ang sinabi ni Senator de la Rosa. Correct. Tama yun. Maganda. So, sir, kanina sabi niya, yung block nila, siya, si Marcoleta, BG, binanggit niya na parang sa kanilang grupo, Senator Amy at saka Senator Camille Villar. So sila daw nag-uusap-usap na kung sino ang susuportahan nila sa mga mag-a-aspire maging Senate President sa 20th Congress. So ito bang grupo na ito nakipag-usap na sa inyo or may communication na ba sila sa iyo? Sir, bilang isa ka sa mukhang na-float na pwedeng bumalik uli na leader ng Senate. Well, may mga dalawa sa kanilang mga nakakausap naman namin. Magkakaibigan naman kami. Lahat naman yung grupo na sinasabi ni Senator Ronald Bato. Ano yun mga kaibigan namin. Saka nagkakaintindihan kami. Si Senator Bongo, medyo malapit sa amin yun. Malapit sa akin, personally. So, sir, kayo... Si Senator Bato, malapit kay Senator Lacson. So, kayo yung parang acceptable sa dalawang panig. Kumbaga yung... kasi parang mahati na yung admin senator kasi nga itong sina Senator Bato ngayon nasa admin pa rin sila sa majority, di ba? So hindi natin alam kung kanino na yung alignment nila after the developments, kung saan na sila sa 20th Congress. So mukhang kayo
dun sa talagang legit na magiging majority o admin senator at sa kampo nila Senator Bato, mukhang kayo yung acceptable sa magkabilang panig? Well, salamat sa Panginoon Diyos kapag gano'n at salamat sa kanila. Kapag ako naman, sinabi ko naman sa kanila pagka merong mahigit o 13 na gusto kong mag-lead na Senado, tatanggapin ko. At sir, may magbabago ba sa style ng leadership nyo kung sa kayo muli ang maging Senate President o kung ano yung dati nyo, yung pa rin ang inyong iiralin? Paiiralin ko yun. Alam mo naman, mahigpit ako mahigpit ako sa oras. Mahigpit ako sa mga dapat ipasa. Ayoko nang umuwi ng maaga kung hindi tapos ang tinatrabaho. O naalala ko, di ba, COVID nga nun, senior ka na pero ikaw yung araw-araw pumapasok nung COVID pandemic. Oo, at saka never late. No absent. Oo, bagay, lagi naman ako sinasamahan nun ni Senator Lacson sa Senator Tolentino Saka every now and then, pumapasok si Senator Bato, Senator Bongo, si Pia, sino pa ba? Si Mix, si Joel. Pumapasok din yung mga yun Hindi lang araw-araw, pero pumapasok. Pero sir, kung sakali kang uli maging Senate President, Senator Mig Zubiri ba uli ang gagawin mong majority leader? Depende sa grupo. Siyempre, kung ako, sigurado gusto ko. Depende sa mga kasama namin. Binoboto naman yan. Hindi naman pwedeng yung Senate President na nagdidikta Mali yun. Yung grupo ninyo, kung sino yung majority, sila rin ang nagsasabi sino gusto nilang majority leader. Sino gusto nila sa chairmanship ng ganito at gano'n. Pero sir, dapat gano'n. Hindi pa pwedeng yung Senate President nagbibida-bidahan. At hindi diktador. Oo, definitely. Hindi dapat. Palitan agad yan pag diktador. Pero sir, sakit ng ulo ba yun? Yung mangyayari, paano mo i-distribute yung committee chairmanship? Di ba nagkakaroon ng agawan? Parang makabuo ng compromise para lang ma-resolve yung ilang may gusto sa isang committee. Masakit sa ulo po ba yun? Well, actually, Shelly, you're putting the horse before, you're putting the cart before the horse kasi wala pa naman tayo doon, pero para sagutin lang kita theoretically. Opo. Ano yun ano nga ba? Tinatanong mo na mga committee chairmanship? Ang sagot ko, sakit ng Binder, ulo. dandat. Ano, sir? Remember, nung pumasok ako na Senate President, it was in the 17th Congress. Kalahati ni Coco Pimentel. So, medyo na iba na yan. Pagdating ng 18th Congress, may mga bagong senator na pumasok. Di ba? Ng 2019. So, pinagdaanan ko na yan. Alam ko na ang more or less ang dapat gawin. Kasi naalala ko, Senator Migs, nung nag-Senate President, parang na-stress siya ng husto dahil hindi niya alam paano igagawin yung distribution dahil may mga senador na nag-aagawan sa isang committee. So talagang sakit yun ng ulo. Mangyayari talaga yun, hindi maiiwasan. Kailangan talaga, you have to master the art of compromise. Yan. Art of compromise. Anyway, sir, kasi naipangako mo during the campaign na yung sahod mo ay ibibigay mo para sa mga bata na para sa scholarship. Meron akong nag-message sa akin na nagtatanong, pakitanong daw, paano ba yung proseso, paano daw sila makakapag-apply? Oo, pwede. Ganito. Meron akong natayo na halos yung screening committee ng TVJ Productions. Kasi ginagawa naman namin yan sa EB Best Scholars di ba? So, yun ang isasama ko doon sa screening team ngayon na itatayo ko sa Senado. Sabi mo, ipadala nila sa opisina ko sa Senado o kaya sa opisina ko sa private office ko. Tanggapin nila lahat yun, tapos i-screening yun. Titingnan sino talaga yung mahirap, sino yung talaga walang pambayad, at sino talaga yung gusto mag-aral. So sir, kasi hindi naman pwedeng basta yung iba kasi may mga nagpipresenta pagkatapos ang hinihingi yung pambayad.
Hindi pwede yun. Ang ginagawa ng aming screening team, kami magbabayad ng pamatrikula niya at saka ng allowance niya. So hindi sa inyo, sa kanila dadaan nyo ang pera, no? Kayo ang direkta na magbabayad kung saang eskwelahan po ito. Ano, libre? May mga certain Correct. school lang po ba? Pwede o kahit saang school? Kahit saan, kung saan siya papasa. So mga ilan po ba Kasi yung... gusto natin matulong sa mga mahihirap. Kaya nga nagulat ako, sir, may mga nag-message sa akin, pinapatanong, may ilang kasama namin sa media na nag-i-inquire na nga kung paano daw yung sistema. So, initially, pwedeng sa private office. Sa Senate po ba, may room assignment na po ba kayo at may staff na kayo ngayon dun, sir? Wala pa? Wala pa June 30 pa kami. Sabi mo, medyo tiis-tiis lang na konti. Within siguro a week or so. Okay. Baka ma-establish ko na yung number o email address na pwede nilang padala niyan para na-umpisa na yung screening. Ayun. Hindi pwede today, hindi pwede this week. Medyo yung screening committee, inaayos pa namin So ito hanggang matapos ang termino mo, sir, itutuloy-tuloy mo na ito? Isasakripisyo yung mo? 6 na taon, sweldo ko, bigay sa kanila lahat. Sir, may mga nagsasabi na maganda daw na maging Senate President, abogado, dahil magkakaroon ng impeachment trial. Tama po ba yung ganung mga pananaw? Maganda yung tanong mo na yan kasi napag-usapan namin ng isang araw yan hindi basta abogado kasi abogado ka nga, wala ka namang aram sa parliamentary rules and procedures. O kaya yung rules of court hindi ka pa nakakapag-trial. So it doesn't necessarily mean na dapat lawyer. Ang dapat na presiding officer ay yung master of the parliamentary rules and procedures at merong magandang experience sa rules of court. Kasi kung hindi mo Doesn't necessarily mean na dapat lawyer yun. Kasi, Pwedeng doktor yun. Kung siya'y master niya yung parehong rules na yun kasi sir, pwedeng kung hindi mo alam yung parliamentary rules and procedure at hindi mo yun nasunod, baka ma-question pa yung pag-preside mo? Sasabit ka. Makukwestiyon. At saka isa pang bagay, yung mga nagsasabi nun, hindi sanay sa impeachment Hindi nila alam na ang impeachment court, hindi yung presiding officer ang judge. Lahat judge. Oo, lahat judge. Kaya yung buong impeachment court ang judge. Hindi yung presiding officer lamang. Yeah, presiding Kaya nga officer. pagka merong hindi kayang desisyonan agad, hindi kayang ayusin yung objection, binabato agad yan. You immediately refer it to the impeachment court for a vote. Kaya ganun yun, ang impeachment court ang judge, hindi yung presiding officer. Mabuti malaman ng mga nagsasalita yan na hindi nila alam. Sir, ilang beses ka na naka-experience na tumayong impeachment judge? 2 beses. Yung pangalawa, ako pa ang majority floor leader. At itong impeachment rules sa kasalukuyan, ako sumulat nun, hindi ako lawyer. Pero ako gumawa ng impeachment rules. Ay, Ako author nun talaga ginamit po yung impeachment rules sa impeachment Kay kay Corona. Corona. Kay Justice Corona. Talaga? Sir, Ako chairman ng rules nun itong si Senate President Chiscudero, ang kanyang suggestion, although subject for approval pa ito ng body, wag na daw baguhin yung impeachment rules dahil baka daw maakusahan pa ni BP Sara na binabago yung rules in the middle of the game. Dapat po ba, okay lang bang... Correct. Tama yun. Sabi ko nga, ako gumawa nun. Gusto ko bang baguhin yun? So sa tingin nyo, fit na fit yung impeachment rules na yun, yung gagamitin nila na ginamit kay Corona para dito sa impeachment kay BP Sara? As of now, yes. Unless something comes up that would need a second look. So sir, considering na baka pwede ikaw ang Senate President ng 20th Congress, this early po ba pinag-aaralan nyo na itong isinumite na articles of impeachment laban sa Vice Presidente?
Ay, hindi pa. Hindi pa. At I will always remain impartial as always hanggang nasubmit yung mga ebidensya. At hindi ho dito, kasi sabi nila, it is a political process naman eh. Parang hindi niyan minsan ebidensya or ano, kundi minsan alignment or ang mga impeachment judge po, tinitingnan, nagdidesisyon sila, depende ho sa naipipresenta ng prosecution ng mga ebidensya. Well, ang sinasabi ng iba dapat daw yung kombinasyon. Di ba? Noong kangay political and also evidentiary kangay system. Ano pa rin depende, tingnan natin, hindi mahirap masabi, depende sa bawat individual Basta importante mo na pagsampa mo dyan, impartial ka muna. Ngayon, pagka meron kang nararamdaman, nasa sa iyo yun. Makikita naman ng mga kababayan natin yun At kinukonsider po dito din ang opinion ng publiko, sir, no? Habang gumugulong yung impeachment trial, meron din kasing nabubuo na mga public opinion. Minsan sensitive din po dyan ang... Meron. Pero, teka, I have to go down, Shelly. Dito na ako sa Manila Hotel. Sige, thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Magandang hapon. Thank you. Mabuhay. Okay. Bye. Yan po ang kaibigan, si Senator-elect Vicente Soto III. Usap! Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY. Do it yourself. Kung napapansin mong hindi na ganun kalamig ang tubig na nakukuha mo sa inyong dispenser, narito ang mga dapat mong gawin para talagang pawi ang uhaw kapag uminom ka ng water. Una, suriin ang power supply ng dispenser dahil maaaring may problema sa electrical connection. Ikalawa, linisin mo ang condenser coils. I-check mo kung may naipong alikabok na maaaring dahilan upang hindi gumana ng maayos ang cooling system. Ikatlo, subukang i-cool down ng compressor ng dispenser. Ikaapat, linisin ang water tank dahil posibleng nakakaapekto rin ito sa cooling system. At ikalima, syempre tumawag na ng technician kapag hindi pa rin ito gumana. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself. Dahil ang balita hindi tumitigil. Dahil ang balita tuloy-tuloy na nangyayari. Dapat alam mo ang latest kahit ang mga taong nasa likod ng balita. Kaya makibalita kay Senyor Balita! Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Ray Pacheco. Live na mapapakinggan sa DWIZ. Panoorin ang live sa Aliw 23 at naka-live din sa DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Kaya mga senyorito at mga senyorita, mga senyor, mga senyora, makibalita na kay Senyor Balita. Monday to Friday, alas 3 ng hapon. Bahagi pa rin ng DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Hindi lang masaya, fiesta! Hatid ng Aliw Broadcasting Corporation ang Fiestas Pilipinas! Taunang ipinagdiriwang ng bayan ng Lucban, Quezon ang Makulay na Pahiyas Festival tuwing May 15 bilang parangal kay San Isidro Labrador, ang patron ng mga magsasaka. Kilala ang pista sa makukulay na dekorasyong kiping, masayang parada at mga produktong pang-agrikultura na dinarayo ng libu-libong turista taon-taon. Ang mga bahay sa ruta ng pista ay gugunitain ang masaganang ani sa pamamagitan ng mga dekorasyong gawa sa kiping o yung mga hugis dahon na wafer mula sa bigas. Mayroon din prutas at iba pang likhang kamay. Tampok din ang prosesyon, pagtatanghal ng kulturang Pilipino at mga sikat na pagkain tulad ng longganisang lukban at pansit habhab. Pinapaalalahanan ng mga bisita na dumating ng mas maaga upang maranasan ang buong kasiyahan at suportahan ang mga lokal na magsasaka at manggagawa. Ang Pahiyas Festival ay patuloy na sumasalamin sa kultura, malikhaing sining at pananampalataya ng Lucban.
DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Pilipinas, narito na ang tamang balita sa oras na ito. Pinagtibay ng Commission on Elections o COMELEC ang nauna nitong desisyon na nagbabasura sa petition for disqualification laban sa bagong henerasyon o BH Party List. Batay sa 8 pahin ng resolusyon, ibinasura ng COMELEC and Bank ang motion for reconsideration na inihain ni Atty. Russell Geronimo na kumukwestiyon sa hatol ng First Division ng komisyon. Una nang binanggit sa pasya ng COMELEC First Division na hindi nasunod ni Geronimo ang mandatory requirements, kabilang dito ang pagbibigay ng kopya ng petisyon sa respondent at kabiguan nitong maglakip dito ng kopya ng Certificate of Nomination, Certificate of Acceptance of Nomination o CONA. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang tamang balita sa oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News digital channels: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Ako po si John Reese Galata, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras-oras nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Usapang Senado kasama si Selly Ortega Bueno. Nasa second half na ho tayo na ating programang Usapang Senado. Ngayong araw na ito ng Sabado, 17 sa buwan ng Mayo. Sinasabi na ba hindi pa pala officially tag-ulan? Although nitong nakaraan madalas nang umuulan sa hapon. Pero ang sabi ng Pag-asa, hindi pa official na pumapasok ang rainy season. So mamaya alamin natin ang sitwasyon. Diyan ho, okay na? Alamin natin ang sitwasyon dyan ho sa Manila Hotel kung saan mamaya nga pong alas 3 ng hapon isasagawa ang proclamation ng nanalong 12 senador. At naandyan si John Reese Galata. John, kumusta na? Yes, John, kumusta yung sitwasyon? Marami na ba doon nandiyan na ba yung 12 nanalong senador? Yes, Sally, as of now, si dating Senate President Tito Soto pa lamang ang dumating dito sa Manila Hotel sa lungsod ng Maynila. Kasama niya ang kanyang asawa, syempre, na si Helen Gamboa. Pero bago yon, Sally, bago ang proklamasyon ng mga nagwaging senador, dumulog dito sa Manila Hotel sa lungsod ng Maynila ang Legal Counsel ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP Laban na si Atty. Israelito Torion upang ihirit sa Commission on Elections sa pamamagitan ng isang manifestation with prayer ang batas o ang patas na bilangan o proseso sa nagdaang halalan dahil sa sinasabing naganap na irregularidad. Ngunit nang dumating ang abogado ay hindi tinanggap ang reklamo na sana ihahain nito at sinabing kailangan itong sumute sa mismong tanggapan ng Commission on Elections sa Intramuros. Kabilang sa mga petitioners ay sina Pastor Apollo Kibuloy, Atty. Jimmy Bondok, Atty. Vic Rodriguez, Atty. Raul Lambino, Atty. Jesus Hinlo, Philip Salvador, Dr. Marites Mata at ang buong Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan. Nakasaad sa petisyon ng partido ang pagkakaroon ng full independent and transparent investigation kaugnay sa sinasabing 17 million overvotes sa buong bansa. Inihirit din ng partido na magsagawa ng manual counting para sa senatorial at party list votes sa 10 key area sa bansa. Ngunit hindi pa ito tinukoy ng abogado. Bagamat nilinaw ni Atty. Torion na hindi dahilan ng kanilang paghahain ng manifestation upang magkaroon ng posisyon ng mga senador o senado ang mga tumakbong miyembro ng PDP kaya hindi nila hiniling na kanselan ang proklamasyon. At yan po na ang update. Okay, Riz, John Riz. Kasi ba't isinabay naman nila sa proclamation? So, dapat during office hour, dun ba pinapasubmit yung kanilang complaint? Ayun nga, Sally, kaya nga hindi tinanggap dito yung mismong reklamo na ihahain sana. Kaya pinapunta muna siya sa Commission on Elections. Sa ngayon, wala pang update. At aalamin natin yan, Sally. So, ano yung magiging scenario dyan? Paano yung, nakita mo ba yung program? Ano yung magiging scenario? Yung pagtatawag? Kasi alam ko, bibigyan sila ng tigi ilang minuto para magpasalamat ba? Magbigay ng mensahe yung mga nanalong senador?
Yes, Sally, umpisahan yan sa pamamagitan ng prayer, tapos susundan yan ng lupang hinirang at saka ayun nga ipoproklama na sila at pagkatapos noon ay bibigyan sila ng 5 minutes para makapagsalita o makapagbigay ng mensahe, Sally. So hanggang sa mga oras na ito, si Tito Sen pa lang, alam mo, in-interview ko siya kanina lang sinabi niyang pababa na siya kaya binitiwan ko na. So far si Senator Soto pa lamang ang Ayan, Sally, meron ng dalawang van dito, isang black and white van. Hinihintay na lang natin lumabas kung sino o parte ba siya ng bahagi ng mga ipoproklama ng mga nagwaging senador. Ayan, Sally. Hindi pa siya lumalabas ngayon sa sasakyan. Ayan, tingnan mo. Babalitaan Mag-annotate ka kung ano yung nakikita mo dyan, kung ilan yung mga dumarating na sasakyan, sino na yung bumababa. So, okay lang. Go. Diretso mo lang dyan. Yes, Sally. Okay. Diretso lang dyan. Ano nakikita mo ngayon dyan? Saan ka ba nakapwesto? Sa labas? Nasa labas, Sally. So, nakikita mo yung mga dumarating na sasakyan at sino yung bumababa? Opo. Oo, so... Sa ngayon wala pa, hindi bumababa, Sally. Okay. So, wala pa. Pero tumigil na yung sasakyan. Wala pa lumalabas, Sally. So ano, may red carpet ba dyan na dinadaanan yung mga nanalong senador? Pagkapasok sa 10 City, Sally, may red carpet. Ayan. Doon sila dadaan. And then, paki-describe yung stage ngayon, doon kung saan gagawin. Ay, kasi nasa labas ka. Wala. Pero nakita mo na kanina. Sally. Okay. So yan, bigyan mo kami ng update kasi ano na lang 20 minutes. So I'm sure magsusunod-sunod na yung mga darating dyan. And then i-inform mo kami kung meron bang hindi darating, meron bang hindi mag-a-attend sa proclamation. Si Senator Sally. Yes. Sa ngayon, Sally, sa Commission on Elections, wala pa man nagpadala ng sulat kaugnay sa hindi nila pagdalo dito sa proklamasyon. So ina-expect nila. So inaasahan. So expected lahat. Yes, Sally. Kasi Senator Amy Marcos, sabi niya a-attend nga siya yung pang-12 senador. So Senator Amy, wala pa. Wala pa po siya. Okay. So balikan ka namin magbigay ka kaagad ng update just in case na marami nang dumating pa at kung magkaroon ng tsansa na mahinga ng maikling panayam ilan sa mga darating dyan na mga nanalong senador. Lalo na yung nangunguna, Senator Bongo. And then Senator Amy, kung naman sabi niya na siya yung pang-12. O yan, tingnan mo. Tsaka yung mga bagitong senador, yung mga neophyte, yung mga bagong pasok like si Erwin Tulfo, itong si Marcoleta, si Senator Camille Villar, sino pa ba yung mga bagong senador na papasok dito sa Senate. So yan, pagka nagkaroon ka ng pagkakataon, baka kahit mga ilang tanong lang, ipasok mo dito sa aking programa. Yes, Sally. Maraming salamat. Ayan, Sally. Maraming salamat, Sally. John Rins Calata para sa impilang metodong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Thank you, Riz. I-congratulate ko nga pala itong Senator Nancy Binay dahil siya po ay isa sa mga graduating senator at siya po ay nanalo. Siya yung magiging bagong alkalde dyan sa amin sa alunsod ng Makati. Natalo po niya itong mister ng kanyang kapatid na si... natalo din po, mag-asawa bali ang natalo. Itong tumakbo under alyansa na si Mayor Abby Binay, hindi ho siya pinalad na makapasok doon sa Magic 12. Although, doon po sa mga survey, pasok itong si Abby Binay, kaya marami ding nagulat, no? Talagang hindi ka pwede na umasa na kung sino yung lumalabas sa mga sunod-sunod na survey hanggang bago mag-eleksyon, ayun po ang magiging resulta ng ating eleksyon. So, Senator Nancy Binay, sana ating kakapanayamin kasi kung ano ba yung nararamdaman niya na malungkot din ba siya dahil ang kapatid niya, although they are not in good terms, ay hindi nakapasok sa pagkasenador. At ang natalo naman ni Senator Nancy Binay ay ang mister ni Mayor Abby Binay na si Luis Campos. Sila po yung talagang naglaban doon sa lungsod na Makati. Pero pag narinig mo yung mga senior citizens, sabi niya, Binay pa rin sila. Nasanay daw sila sa serbisyo ng mga Binay. Ang isang hindi pinalad ho na makapasok
na manalo. Although hindi pa natin masabi na hindi pinalad kasi may pending pa na disqualification case laban sa kanyang nakalaban dyan ho sa Marikina ay itong si Senator Coco Pimentel na tumakbo sa pagkakongresista. Hindi ko alam kung anong district ba yun sa Marikina. Itong si Mayor Marce ang kanyang kalaban, pero may pending pa ito na District 1. Oo. So may pending pa. So ang panawagan nga ni Senator Coco Pimentel, sana daw ay mag-decide na ang COMELEC doon sa disqualification case laban nga doon sa nakalaban niyang alkalde ng Marikina City para malaman kung siya ba'y makakaupo or hindi. Dahil doon ho sa nangyaring botohan, yun ho kanyang kalaban ang nanguna. May mga impression din na parang yung mga artista, hindi marami din ang hindi naman nakapasok. Although may ilan nakita ko si Aiko Melendez na konsihal. Si Vilma Santos, siya uli ang governor ng lalawigan ng Bulacan, ng Batangas. Pero yung kanyang anak na si Luis ay mukhang hindi siya sinuwerte. Pero yung kanyang kapatid kay Ralph Recto, kay Senator Ralph Finance Secretary Ralph Recto ay kongresista, nanalo bilang kongresista. Si Senator Risa Ontiveros, big winner, masasabi dahil yung kanyang mga ikinampanya, kahit sila'y kulang sa makinarya, talagang yung kanyang mga ikinampanya nagpunta lang sa mga palengke, sa mga eskwelahan. Hindi na talagang masayang-masaya itong Senator Risa Ontiveros dahil nasa top 5 ang kanyang mga tinulungan during the campaign na si Senator Bam Aquino at itong si Senator Kiko Pangilinan. At syempre, nangunguna yung kanyang Akbayan Party List. Kaya naman po, yung Akbayan Party List, 3 seats yata yung kanilang ma-occupy at itong si Attorney Chel Jokno na nandito kanina sa program nina dito sa isang programa sa atin, siya po ay magiging miyembro daw ng prosecution panel para sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Sila pong dalawa ni dating Senator Laila De Lima, dahil yung party list din ni De Lima ay may makukuhang seat dyan sa Kamara. At sila po ay mag-join dito nga sa uupo na prosecution panel. Sila yung tutulong para po i-depensa itong impeachment case laban ho sa Vice Presidente. Pero ang sabi nga ni iba, sana magkaroon na ng decision ang Korte Suprema doon sa mga nakapending pa na petition. Ilan yung petition na inihain dyan sa Korte Suprema? May kaugnayan dyan sa inihaing articles of impeachment laban dito kay Vice President Sara Duterte. Pero sabi nga ni Senate President Chis Escudero, hanggat wala namang temporary restraining order, tuloy na tuloy ang kanilang preparation para sa pagsasagawa ng impeachment trial at kung magkaroon man ng TRO, yan po ay didesisyonan pa nila bilang impeachment court. Kasi kukonvene na sila bilang impeachment court on June 2 or June 3. Unahin po muna papupuntahin sa Senate yung prosecution panel para po kanilang ipresenta yung articles of impeachment para makapag-take ng cognizance yung Senado at saka po isusunod yung kanilang pag-convene bilang impeachment court. At ipinakita na ho ni Senate President Chis Escudero yung sample ng robe na kanilang gagamitin para sa paglilitis. Sinukatan na yung ilang senador, alam ko dapat susukatan na lahat. Kahit ho yung mga graduating na dahil makakaupo pa naman sila bilang impeachment judge doon sa natitirang 2 linggo bago mag-adjourn sinidye ang Kongreso at bago matapos ang 19th Congress. So, ibig sabihin, makakaupo pa rin, manunumpa bilang impeachment judge itong sina Senator Nancy Binay, Senator Grace Poe. Sino pa ba itong mga graduating senator? Pero Senator, isa pa pala ng graduating senator na
tumakbo sa pagka-kongresista ang dinanalo ay itong Senator Cynthia Villar. No? Sino nga ba yung mga graduating senator na aakto pa rin bilang impeachment judge ng ilang araw, ilang linggo? Ang mga graduating kasi, hindi pa. Ito sa 2028 pa itong mga ito. Ayan, Senator Nancy Binay. Thank you, Ryan. Senator Nancy Binay, Senator Cynthia Villar, sino ba? Nawawala ako. Kasi nakikita ko ditong listahan, mga re-electionist sa 2028. Ang mga re-electionist sa 2028, Senator Jinggoy, JV, Mark Villar, Robin Padilla, Lauren Legarda, Chis Escudero, Alan Cayetano, and Rafi. Ayan, Senator Coco. Isa yan sa mga graduating senator na may ilang araw pa naman sila naaakto bilang impeachment judge. Kasi sila po ay sinukatan pa rin at pinagpapagawa ng robe. Pero balita ko, may dalawang babaeng senador, isa graduating, isa na-re-elect, ang ayaw daw na magpasukat. Bakit kaya? Baka ang gusto na nilang gamitin ay yung ginamit nung panahon ni Renato Corona, dating Chief Justice Corona, pero naging impeachment judge ba sila noon? Yung, alam ko yung isa na na-re-elect na senador, hindi naman siya. Kaya lang, kontra siya sa isa sa gawang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Kaya siguro ayaw niyang sukat dahil hindi siya conforme, kontra siya dito sa isinulong na impeachment trial laban sa kanyang kaibigan na si Vice President Sara Duterte. O may idea na kayo kung sino yon? Isa po naman, babae ng senador na graduating hanggang end of June na lang. Ang balita ko, itumanggi rin na magpasukat ng robe. So, paano kaya yun? Anong susuot nila? Baka sabihin na yung mga lumang robe na lang ang kanilang isuot kapag sila'y nanumpa na bilang impeachment judge. O pwede ba niyang hindi gampanan yun? Parang in protest, hindi sila mag-participate? Uubra kaya yun? So, tingin ko hindi. Dahil nung nanumpa ka bilang senador, kasama yan sa iyong sinumpaang tungkulin na kung mayroong maihaing impeachment case laban sa isang opisyal ng gobyerno na impeachable official, dapat wala kang choice kung hindi gampanan yun. Sabi nga ni Senator Coco Pimentel nun, pati nga yung pangangampanya, dapat i-disregard mo muna kung magkaroon ng impeachment during the campaign, dapat mas priority mo na gampanan yung tungkulin mo bilang impeachment judge. So yun, hindi ko alam kung pwede ba na may mga pro-BP Sara na tumangging mag-participate dahil nga ayaw nila magpasukat ng robe. Anyway, ang isang titingnan natin, si Senate President Chis Escudero pa rin ba ang magiging Senate President sa 20th Congress? Feeling ko kasi kapag nag-resume yung session sa June 2, hindi naman po graduating senator itong si Senate President Chis Escudero, so siya pa rin talaga. Dahil meron pa nga ho silang mga naka-line up na gustong maaprubahan ng mga panukalang batas bago ho mag-adjourn si Nije. So siya pa rin hanggang sa mag-convince sila bilang Senate, bilang impeachment court. So si Senator Chis Escudero pa rin ang malamang na manatiling Senate President hanggang matapos po itong 19th Congress. Ang ating babantayan ay kapag pumasok na yung 20th Congress. Dahil this early, di ba, inamin naman ni Senator-elect Tito Soto na may ilan na siyang mga kasamahan na lumalapit sa kanya at mukhang siya yung gusto na maging Senate President. At tinanong natin si Soto kanina, ang may nagsasabi kasi na maganda na si Chis ang manatiling Senate President hanggang 20th Congress para abogado yung tatayo na presiding officer ng impeachment court. Pero sabi ni Tito Sen, kinontra niya yon. Ang importante daw sa tumatayo na presiding officer kasi
lahat naman sila impeachment judge presiding officer lang itong Senate President. Ang importante daw dyan, alam niya yung rules of procedure para masunod mo yon at hindi ka ma-question na may mali doon sa iyong pagpipreside bilang presiding officer ng impeachment court. Usapang Senado. Balitang mas maganda pa sa good news. Usapang Senado kasama si Sally Ortega Bueno. Isang pagpupugay, pasasalamat at pagsisikap ang Nakaaway mo ba ang boss mo dahil sa isang bagay na work-related? May issue ka ba sa kumpanya na work-related at di mo alam paano i-handle? Kung problema mo ay work-related, kinig, nood at follow na sa DWIZ Work Related kasama ang motivational speaker